Alita? Nakahumit ako naman eh. Ano? Kung kayo mag-win-win-win, kung kayo mamaya, huwag ka ni boss mo. Very unethical. So, hindi mo kayo nang siguro. Baka nandiyan siya, no? Dati ba sa? Okay, ito yung 24th anniversary ng Christ True Churches Philippines. Well, I suppose you have already heard yung tinatawag natin, ano? Okay. Salud. No, crutch. Aside sa while ago, sabi ko kanina, narinig siguro narinig ninyo ang history ng at gaya ng sinabi ko, ito po ay pinanganak sa Saudi Arabia. The vision was, the inception of the vision, ang kapanganakan ng vision na ito, ay doon sa Saudi Arabia. Na? With my instructor, Dr. Lucas Dangatan. Well, doon kami nag-usap-usap bago ako lumipat papuntang Pilipinas, papuntang Baguio. I'm trying to make a figures of speech. No? Ewan ko, sa iyo kung naunawain yung sinasabi ko. Anyway, yun ba, no? At gaya ng sinabi niya, this is actually relative to his inspirational speech. The passage that I'm going to be tackling this very morning is relative to his, may ugnayan sa kanyang inspirational speech kanina. No? Dahil kasi pinamagatan ko attaining God's standard in our Christian life. Pagkamit ng pamantayan ng Diyos kangaroon sa buhay ng Kristiyano. Ating buhay bilang mga Kristiyano. Ano ito? Ano ito? Hello. Okay. Ganun ba? Hello, hello. At paano kaya makamit itong tinatawag natin pamantayan ng Diyos sa buhay natin mga Kristiyano? Ito po yung bakit tayo ay umabot sa tinatawag nating 24th anniversary. Sa paglahad natin ng tinatawag, pagkagawa natin mga pamantayan ng Diyos. So, dito sa Biblia, meron niya. At yan ang gusto kong pag-aaralan po ng bawat isa sa atin sa umaga ito. Okay? So, itinsan ko natin mga minamahal ko kapatid kay Kristo. Itong mga pamantayan ito. Alisin mo na lang na ito. Wala. Naibulsa o nalinda. So, pakinggan po natin bilang mga tawag natin mga anak ng Diyos, ang mga pamantayan nito. At ang nais kong talakayin natin dito ay yung larangan. Kung paano natin makamtan ang tinatawag nating pamantayan ng Diyos. So, attaining God's standard na binasa ng ating kapatid
kanina. Well, sa araw na to, tayo ay dumako sa isang milestone, no? Sa pagsa-celebrate natin ng 24th anniversary. Of course, it's all by God's grace kung bakit tayo po ay napadpad o umabot sa ganitong taon ng anniversary natin. Masasabi natin, nahamdan natin o naisagawa natin yung pamantayan ng Diyos. Maaaring hindi lahat. Pero naisagawa din natin. At alam mo natin na standard o pamantayan o mga prinsipyo ay napakahalaga ito sa buhay ng isang Kristiyano. Di ba? Para kung ano man ang missions natin, kung ano man yung tinatawag nating vision natin ay makakanta ng bawat isa sa atin. Even kahit sa larangan ng pamilya, ay may mga standard ang mga yan. Yung parents, they've got standards towards their children. Of their children, I would rather say. Meron silang mga pamantayan naman. Now, kahit ang mag-asawa, may pamantayan din sila, mag-asawa. Sa bawat isa. Maging mga employers at employees, meron din silang pamantayan. Dapat sundin. Pero kung titignan natin mga minamahal kong kapatid kay Kristo, kahit pagsamasamahin natin yung tinatawag nating standard ng bawat isa sa atin, wala yan kung ikukumpara natin sa pamantayan ng Diyos. At alam ba ninyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, na may pamantayan ng Diyos sa atin, para sa atin mga anak niya? Yan ang nais kong makita ng bawat isa sa atin sa umagang ito. At nung sinulat niya po sa Paul ito, siya po ay nakakulong sa Rome. This was his first imprisonment in Rome nung isinulat niya ang mga talatang ito sa ating mga kapatiran sa Philippi. Napakaganda ang Church ng Philippi, no? If you go over the Church of Philippi, makikita po ninyo na ito po ay walang masyadong problema. Pero hindi gano'n ka compared to Corinthians, na kung saan ay napakatindi ang problema ng Corinto. Pero dito, ano lang, hindi nagkakaunawaan ang mga tao dito. Ito yung first Christian church in Europe. And it was founded by the Apostle Paul during his second missionary journey. Sa kanyang pagmimisyon, ang pangalawang mission niya, ay natagpuan niya ito doon sa Philippi. Ito yung Eastern Europe. No? Kung pupuntahan yung geographical feature nito, ito yung matatagpuan natin sa Eastern Europe ito. At nung nakakulong si Apostle Paul, tinutulungan siya ng tinatawag natin mga kapatiran doon. Mga kapatiran natin sa Philippi. At ang isang pastor nila na kanilang pinadala sa hagip para sa kanya ay nagkwento kay Apostle Paul nung siya ay bumisita doon sa Rome. At nalaman ni Apostle Paul na may kunting hindi magandang pagkakaisa ng mga mananampalataya doon. May mga nag-aaway. Kung basahin natin sa chapter 4, sina Sintik at yung isang kaaway na doon, nagko-complain sila. There was grumbling among them. At alam mo natin sa mga anak ng Diyos, dapat walang ganyan. Pero usok-usok sa panahon natin yan. Sila ang nagkakagatan. Diba? And of course, we are commanded by the Word of God to walk in unity, to walk in love. Dapat ganon. So dito makita po natin ang plea ni Apostle Paul for humility, na dapat magkakaisa sila. Itong second chapter kasi dito makikita po natin nakita ni Apostle Paul yung he was living the divine spirit of is taking place inside the church. So nagkaroon siya ng plea doon for humility, mutual concern ng bawat isa.
And then He gives the pattern, yung paderno. Ito lang iba kundi ang ating Panginoon para masolusyonan ang mga problema ito. At sa ating pag-uusapan sa umaga na ito, na binasa ng ating kapatid, dito makikita po natin yung process. The Paul gives us the process on how to deal with what we call hindi pagkakaisa ng mga tao doon. Kaya binigay niya yung mga standards that we are going to tackle this morning. May mga standards na idinidemand ng Panginoon sa bawat mga anak niya. Yamang alam mo natin na mga ang pinagkamit sa atin na kanyang investment. No other than His Son, the Lord Jesus Christ, who died on the cross for each and every one of us. Yan po. Kaya pag-aarinan niya ang bawat isa sa atin. We are His treasured possession. Kanya tayo. So, ang nice kong ipunto sa umagang ito ay yung area. No? Areas na kung saan tayo ay na-stack up sa pamantayan ng Diyos. Ano-ano kaya ang mga areas na ito? Lugar na kung saan tayo ay hindi lumago. Okay? O liligay, paano natin masolusyunan ang mga bagay ito? Mga bagay-bagay na ito sa mga areas na ito. Nakukuha ba ninyo ako? Ha? Sinasabi ko? Paano natin masolusyunan ito? But before doing so, before going on any further, tayo po ay saglit manalangin. Mapagpalang Ama ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli Panginoon, kami pusong nagpapasalamat sa isang pagkakataon na kung saan namin po idaraos, Panginoon, ang aming 24th anniversary. And we hereby acknowledge, Father God, but because of your love and grace, we're able to come to this milestone. So Lord, bless the words that I'm going to be speaking this morning. Bless it. In Jesus' name I pray. Amen. Gaya sinabi ko, yung areas, yung lugar na kung saan makakamtan natin ang pamantayan ng Diyos. Sa verse 12 to 13, ito ang sinasabi. Okay, sabi na dito, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Okay. Sa verse 12 and 13, ay mapapansin po natin yung area na kung saan makakamtan natin ang pamantayan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkikilos o paggawa. Okay? In the area of our work. Yan. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, continue to work out your salvation. Ha? Pag sinabi natin work out your salvation or Christian work, ito ay integrasyon ng ating pananampalataya sa araw-araw na pagkilos o pagtatrabaho natin sa Kanya. At paano yan? Paano yan? Una, sa verse 12, sabi niya dito, magkikita po natin na therefore, sabi ni Apostol, kaya nga. Bakit sinabi niya kaya nga? When he says kaya nga, ibig sabihin, meron siyang pinag-usapan from verse 1 to 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 1 to 11. That's the 12. Sabi niya kaya nga. Therefore, ibig sabihin, he's pointing to the previous passage. Ano yung previous passage? So as far as our work is concerned, makikita po natin the person of our work. Doon po sa therefore. Ano yung therefore dito? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Di ba? Sa verse 5, sabi niya dito, ano sabi dito sa verse 5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Okay?
who being in the very nature of God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in an appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death. Dapat ito ang person, sana o pattern, ang sinasabi ko, ng ating pagkikilos at sa ating trabaho bilang mga mananampalataya. Walang paderno kundi ang ating Panginoon. Di ba? Sinunod niya ang kanyang usapan sa Ama na kung saan siya ay bumaba dito. Ang ating Panginoon, kaya dapat yun ang magiging person ng ating o paderno ng ating pagtatrabaho. Yung incarnation niya, pinakita niya sa bawat isa sa atin. Siya ang prime perfect example sa ating pagtatrabaho bilang mga mananampalataya. He was obedient to the will of the Father. Likewise, we must and should also be obedient to the Lord Jesus Christ. Pasa-pasa lang yan. Dapat ganun yan. At alam mo natin ang pundasyon ng obedience ng isang Kristiyano ay dalawa lamang, trust and obey. Yung ginawin natin kanina, trust and obey, there's no other way. Sa ating pagkikilos na pagsisilbi sa ating Panginoon, sino ang nakasentro? Sino ang paderno? Sino ang person na ini-imitate ninyo, ginagaya ninyo? Sino ba? Ang ating Panginoon Jesus Cristo ba? O mga ibang mga great preachers dyan o ano, kung sino sila? Dapat hindi, no? Walang iba rito ang ating Panginoon. Dahil nabasa natin, bagamat siya Diyos, hindi yan nga pagka-Diyos, bagkus siya ay sumunod. Dahil ng katawang tao. We talk about that during the death of our Lord Jesus Christ. Itong tinatawag natin, yung kanyang humiliation. No? So, dapat ganon, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Sa lugar ng ating pagtatrabaho, ang unang pamatayan, ang unang person na dapat natin gawa na gayahin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At hindi lang yung person, si Apostle Paul, he also addressed a plea to the believers in Philippi sa 12b. Anong sabi sa 12b? Sabi niya dito, but now much more in my sabi niya, my dear friends, as ye have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Kita niyo? Sabi niya dito, yan yung plea ng ating kapatid na si Apostle Paul. Sabi niya, continue. Ito ay tuloy-tuloy. No? It's in the present active dito sa original na salita. Ang Grego, tuloy-tuloy yung trabaho natin sa ating kaligtasan. Hindi ko sinasabi ng ating kaligtasan ay tayo naligtas dahil tayo nagtatrabaho. Hindi po. No? Tininabaho na ng ating Panginoon yan. Yung tinatawag natin salvation ng bawat isa sa atin. Work out your salvation in fear and trembling. Ibig sabihin, let's try to carry what the Lord started in our lives without murmuring, no? Without grumbling. Huwag yung napipilitan tayo nagsisilbi sa ating Panginoon. Without displeasure. Dapat ganun ang pagsisilbi ng bawat isa sa atin. Ito ay hiling ng kapatid natin si Apostle Paul, not only to the believers right there, but also to every one of us. The only reason believers have such the possession of salvation is because ni Apo Diyos naking bagay yan. He possessed it already. Diba? And that's a great possession for every believers. It was He who planned it. He purposed it.
He pursued it and He paid it. And then, He placed it in our hearts para sa ganun, maliwanagan tayo. Yun ba? Yan ang dapat isipin ng bawat isa sa atin, no? Sa ating pagsisindi bilang mga mananampalataya. He was the one. Kaya nga sabi natin, ang ating salvation is monergistic in aspect. When I say monergistic, this is a very, very theological term related to what we call salvation. Monergistic, ang Diyos lang. Wala tayo. Even in the fields of what we call sanctification, it's always God. We cannot actually work if the Holy Spirit is not within us. Kung wala yung Holy Spirit sa atin, hindi tayo makapagtrabaho. Di ba? Hindi ba tayo mananampalataya? Nagsisilbi ba tayo sa Panginoon? Hindi, of course. Di ba? So, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang kaligtasan ay napasa iyo dahil po inilagay niya yung pananampalataya sa bawat isa sa atin at tungkol sa natapos na ginawa ng ating Panginoon. At ang kaligtasan nito ay binaon na yung tinatawag natin nakaraan natin at binabago niya ang ating kasalukuyan at nagbibigay ng panigurado sa hinaharap. Okay? Diba? Napakatinding kaligtasan niya na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Diba? But Paul says, work it out. Ano yung work it out? Itrabaho mo yung kaligtasan mo? Of course, no. Hindi pwede yun. And this was misunderstood for almost 2,000 years. May nagsasabi na work in order to be saved. And there are lots of groups who really embrace such kind of teaching. Sabi nila, yan. So, magtrabaho ka para magkaroon ka ng kaligtasan. Diba? Sabi naman ng iba, there is already a spark of divinity in ours. Meron na daw. Diba? What we're going to do, believers' work is only to flame it up. Sindihan nila. Nadudoon na yun eh. Diba? Wala yun. Hindi po pwede yun. Wala, patay ang tao, sabi ron. Spiritually, we are dead. Yan ang tinalakay ni Pastor Dante sa namin kahapon. Seminar namin. Walang mabuti na nagtatrabaho sa loob ng isang tao kundi ang pagkakasala. Impyerno at kamatayan. Dahil wala siya sa ugnayan sa ating Panginoon. Ang iba naman ay pagpatuloy mo ang pagtatrabaho para sa ganon, tuloy-tuloy ka rin maligtas. Na nagsasabi. But Paul was referring to the so-called fear and trembling. Dito, no? Nang ibig sabihin lamang dito, ang tao, sabi niya, ay wala siyang kakayanan. No? Wala siyang kakayanan dahil siya po ay very weak. Dito sa ating mga tinatawag natin laman sa mga pangantayan ng mundo ito at sa gawain ng tinatawag natin demonyo. Ang fear and trembling lamang dito ay parang pinaalalahanan ng mga mananampalataya na sila ay talagang wala silang kakayanan. Madali silang bumagsak. So, makita po natin ay ibig sabihin ng fear and trembling. So, ito po ay kuman ng salita ng Diyos, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, to fear the Lord. To reverence the Lord, yun naman po. To know all the attributes of God, that He is God.
Kailangan meron tayong reverence sa Kanya. Some call this holy fear. At kailangan we must be separated, from the wiles of this world, or the wiles of the devil, and the system of this world. So we are cautioned to fear. Tayo ay pinagsasabihan na matakot tayo po. Ano tayo, mahina tayo. So ano bang ibig sabihin pala ng fear na ito? Ibig sabihin to complete it, tapusin natin. To carry it out into conclusion. Hanggang sa matapos ito. Ibig sabihin, we must move deeper. Sabi niya, deeper. We must become mature in our faith, in the faith, in the Christian doctrines. Yan po, no? Ang ibig sabihin ng fear and trembling. Paano maganda ito? Isang minas, sinilagay ng Diyos, lahat ng mga minerals doon. Tapos, I'm spiritually talking, I'm talking spiritually, tayo naman ay minamind natin. Ano doon na yun? Okay? Araw-araw. Para makuha natin yung mga nilagay lahat ng Diyos. So, ang responsibility po natin, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, yan ang ililigtas niya. Bawat isa sa atin, kailangan makarating tayo sa gusto ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Yun, makita po natin, yung plea ni Apostle Paul, at ang power naman na mapapansin po natin dito. Power ng ating pagtatrabaho. Alam mo natin na bago tayo maligtas, no? Ang Diyos ang kumilos sa bawat isa sa atin. Ngayon ligtas na tayo, yung Holy Spirit na pinagkaloob niya, siya na kumikilos sa ating within, sa ating ngayon. Nagbibigay siya ng kalaman kung anong gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa ating buhay, para sa ganon. At nagbibigay siya ng desire para may sagawa din natin ang mga kalooban ng Diyos. So, ganyan po, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang pag-ooperate, pagkikilos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pinapaalam sa atin, binibigay ang kalaman tungkol sa atin, sa kanyang kapusuhan, at tayo dapat ay mag-obey sa kanya. Diba? So, yan ang involvement ng bawat isa sa atin in the area of our work. Para makamtan natin yung pamantayan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Yan ang problema sa bawat isa. Kaya hindi sila lumalago. Mga iba. Dahil kapag word of God kasi ang pinag-uusapan, paalis-alis sila. Imbis na makinig sila dahil yan hamon na sa bawat isa. Dapat pakinggan. Dahil ito po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. As I said, we are very weak. We are easily prone to temptation. No? So, kailangan talagang pakinggan. Ito ang faith and practice natin sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. So, una, sinabi ko, para makamtan natin ang pamantayan ng Diyos sa buhay, about ng buhay sa atin, nakita natin sa larangan ng ating pagtatrabaho. No? Pagtatrabaho. Makikita sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi naman yun. Dito sa 14, kung papansinin po natin dito, sa 14 and 15, mapapansin po natin hindi lamang sa larangan ng tinatawag nating trabaho, kundi sa larangan ng ating pamumuhay. Okay? In the area of our Christian work, tignan ninyo sabi niya, do everything without complaining or arguing, so that you may become blameless and pure children of God, without fault in a crooked and depraved generation. Okay? Do everything. Gawin ninyo ang lahat. At huwag, ano sa Tagalog yung mag-grumble ka?
Nagireklamo. Yung ano ko pa yan, dadaraan. Ano di, bagbaga na pa yan, kasama Madina, parang ayaw niya. No? Imbis na isagawa rin niya, parang ayaw niya, marami pa siyang sinasabi. So, yun po, murmuring, sabi niya. Niya natin, baon na baon, baka dyan. Diba? Utos ng utos, utos. May mga ganyan eh. Pag sinabi natin kasi Christian book, ito isang metaphor. Ito ay isang panlalarawan na kung saan nakikita sa mga mananampalataya ang kanilang pamumuhay in their daily lives. Yung conduct nila. Habang sila po ay they're going on journey of their faith. So, nakita po natin. So, ano pala ba? Ano gagawin sa gawa yun? Una, makita po natin dito na walk in obedience. Ito sa 14. Okay? Tayo ay dapat sumunod. Do everything without complaining and arguing. It's a command. It is the imperative. Do everything. No? Action yan. It's a verb. Ay, dinigit, lahat gagawin mo. Sa indicative, no? Sinasabi niya, lahat ay gagawin mo. Na wala pag reklamo. May mga mas magandang term doon, pag reklamo. Ano sa Tagalog? Meron kang mga sinasabi pa, no? Imbis na isagawa mo na. So, do everything without complaining or arguing. Yun yung dapat conduct ng isang Kristiyano. He must walk in obedience. Without disputing. Yung dispute kasi you're trying to say, maayaw ka na eh. At may sinasabi kang hindi maganda. Nag-murmur ka na. Okay? Na ay hindi marinig. Ano lang, nagsasalita na hindi marinig. Pero nagre-reklamo ka. Yan. At yan ang dahilan ko bakit ang mga Israelita ay paikot-ikot ng 40 anyos doon sa ilang. They are always grumbling, they are always murmuring before the Lord. Delikado yan, kapatid. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, kung it is a command, do it without any. Kailangan niya ang obedience natin sa kanyang mga sinasabi sa bawat isa sa atin. Kinakailangan gumawa pa ng dahilan. Kaya nga, sabi, we have to trust and obey. Yung ginawit natin uli kanina eh. Di ba? Sabi sa Ephesians 6:6 sa mga slaves, obey your master, not only to win their favor when their eyes on you. Kung wala ka lang gumagawa kapag nakikita ng kahit ng inyong amo, hindi. Alam mo natin, we are also slaves by the Lord Jesus Christ. Gawin natin. Hindi na kailangan ng no? Alam mo natin, He is omnipresent, He knows everything. If you are truly obeying His word. So, hindi lang naman yun. Not only walking in obedience, but in verse 15a, kung titingnan po natin, sabi ulit niya dito, so that you may become blameless. Okay? We must walk in opposition to the world. Para wala silang makita sa bawat isa sa atin. Dapat kontra sa pamantayan ng tinatawag nating buhay sa mundo nito. Para wala silang, awan tumapipilawan niya tayo. No? Wala silang masasabi sa atin. Wala silang maipupuna sa atin. So, we must walk in opposition to the world. Alam mo natin, pag sinabing world, ay alam mo natin yan, yung mga unbelievers. So, yan ay utos sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, we must be free from default, from defect, okay?
ito ay, ibig sabihin, kailangan ng sincerity, yeah? Or having no pretense sa mundo ito. Walang hypocrisy. Kailangan, mga minamahal ko kapatid kay Kristo, tumayo tayo bilang mga anak ng Diyos. Amen? Na dapat hindi kailangan ma-rebuke. Ang importante dito, makikita natin ang ating sarili. Ha? Makikita na ng mundo ang ating sarili. At wala dapat mapupunan sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Yan ang dapat makita ng bawat isa sa atin. Sabi rito, it is a crook and depraved generation. Ito kasi, alam mo natin ang mundo. Very crook ito. Wala kang makitang mabuti dito. Distorted ito. Sabihin, paliko ito. No? Twisted ito ang buhay nila. It is opposed actually to the will of the Father. Kailangan sa bawat isa sa atin, kailangan diretsyo. No? Hindi crook. At maging totoo sa bawat panahon. Amen? Para sa ganon, ma-attain natin ang tinatawag natin pamantayan ng Diyos sa buhay natin. Yan yung area, no? Area of our walk. And of course, in the last verses we're going to tackle is, the last area is in our Christian testimony. Okay? Christian testimony. Verse 15. Natin sa 15b, sabi niya rito, and in which you shine like stars in the universe. Yan. Para kayo ay magningning, gaya na mga bituin doon sa kalangitan. So pag sinabi natin Christian witness, ito ay patungkol sa ating aksyon sa pagtetestify ng the gospel of our Lord Jesus Christ that was entrusted to each and every one of us. Yung pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang ating Panginoon, yung gospel niya. You know, the gospel of our Lord Jesus Christ, right? Yung kanyang pagiging Diyos, yung kanyang kamatayan, yung kanyang muling pagbabalik, yung kanyang muling pagkabuhay. Those are all what the Apostle Paul is telling all about the gospel of our Lord Jesus Christ. No? Anong sabi niya sa 15? Paano tayo magwi-witness? Sabi niya rito na we should shine like stars in the universe. So, ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano, kailangan talagang maglilingning yan dito sa mundo. Ito, opposed to the darkness of this world. Nakita natin kanina na ang mundong ito ay talagang madilim. Kailangan mag-shine ka, kailangan maglilingning ka sa mundo ito. Para bagang lighthouse, ano pa rin yung lighthouse doon sa tabing dagat na kung saan natin ang lighthouse, no? Nagwawar yan. Nagbibigay ng babala, no? Sa mga taong malapit ng lulubog o kung magkaroon ng bagyo, no? Ganun din, lighthouse tayo, nagwawar tayo patungkol sa nakapanganib ng kasalanan. At ating inaakay sila doon sa tinatawag natin safe harbor of salvation. No? Di ba ang lighthouse kapag nagkakaroon yung nawawala yung sa dagat, nakikita niyo yung lighthouse doon. Yan. Meron silang patutunguhan para magkaroon sila ng physical na kaligtasan. Ganon din ang bawat isang Kristiyano. Let us shine like maging reflector tayo. Yung mga drivers dito. No? Yung reflectors,
Pagka gabi yan, pagka umano ko, makita mo, nagre-reflect yan, no? Kahit madilim yan, nagre-reflect yung ano, makikita mo yung, ano, so, pwede kang, yun ang iyong susundin, no? Para sa karon, magkaroon ka ng tamang landasin o pagmamaneho. So, karon din dapat ang Kristiyano. We are always reflecting the light of Jesus Christ sa mga taong nasa kadiliman. Diba? Yung road reflectors na yan. At alam mo natin, mga minamahal ng kapatid kay Kristo, mismo ang Diyos ang nagsabi sa atin. Mismo ang ating Panginoon ang nagsabi na, kayo ang ilaw ng mundo na ito. Diba? At ang ilaw ay kapag nandoon sa mundo, hindi po pwedeng itago yan. Kailangan magningning yan. No? So, mapapansin po natin dito, no? Na para tayong mga reflectors din. Kung paano ang Diyos ay sinindihan niya, ang bawat isa sa atin dapat magsisindi din tayo, no? Doon sa mga nasa kadiliman. At maaaring kayo mismo ang binabasa ng tao na magiging Biblia kahit hindi sila nagbubuklat dito. Kung kayo ang nakikita nila sa iyong witnessing araw-araw in your actions, of course, you can serve as light to them. Sabi nga nila, mga tayo, mga galing sa Saudi Arabia, talagang madilim tayo lahat ng araw. Pero salamat sa Panginoon. Dahil kahit gano'n, no, tayo ay binigyan, sinindihan niya para din tayo makapagsindi sa iba. Alam niyo, may isang church na to ay ano, may kapitbahay yung church na to. Ang problema, nagkaroon ng sunog ng gabi. At yung kapitbahay na yun, na mismo, ito yung church, yung kapay, hindi siya talaga nagsasamba doon. Hindi siya nagsasamba. Araw-araw niya, linggo-linggo yun, kahit may gawin siya, wala siyang pakialam. Kaya nagkaroon na isang gabi, nasunog yung church na to. Nagliliyab. Ang lakas-lakas na ng, tapos, pumunta yung doon lamang siya pumunta. Yung kapitbahay na hindi nag-church. Oh, bakit ngayon nasunog itong church? Hindi ngayon ka pumunta. Dati, ilang taon na, hindi ka pumunta rito. Ngayon nasunog, tsaka ka lang pumunta. Dahil nakita ko nagliliyab talagang Kaya pumunta ako. Nagliliyab na Diba? Nilingning ng Diyos ninyo Ibig sabihin, kung hindi pa nasusunog, ang pangit, madilim ang ugali, pamumuhay ng nandoon sa Diyos. Kaya hindi nila nayayakag yung tao na yun. Kaya nung nasunog at saka na lang lumapit, sabi na, ito na, nagliliyab na sila, pwede na ako dyan. Diba? May kinang na talaga. Ganun. Sometimes, people cannot come to our church because sa atin din kasi. Ikaw ang nagiging dahilan kung bakit ayaw nilang papasok doon. Tayo ang nagiging dahilan. Umayak kita ka, chismoso, sana kung ano yung mga, pinupunakan sa'yo. Diba? Maraming ganun. So, we have to shine. No? Hindi lamang yun. No? Hindi lamang we have to shine, but dito sa 15, dito sa 16, sabi naman dito ay, as you hold out the word of life, yung gospel, ito, in order that I may boast on the day of Christ that I did not run or labor for nothing. So, hindi lamang sa witnessin ng Kristiyano, hindi lang sila kumikinang, anong kumikinang ba? Nagniningning. Bagkos, mag-share sila. No? Hindi lamang shine, kundi they have also
to share. Sabi niya, believers are to hold firmly to the word of life or to the word of truth. Yung hold firmly kasi dito, no? Ay i-present mo, i-offer mo. Yan. Ibigay mo, i-share mo sa kanila. Yung mga mananampalataya ay kailangan panghawakan nila ito, yung kanilang pananampalataya na pinagkaloob sa kanya, and of course, they are also to share it to the world sa mga ibang tao. Diyan po ang dahilan kung bakit tayo iniligtas, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Ang dahilan kung bakit ligtas ng Diyos ang ating mga kaluluwa para magiging ilaw tayo para sa Kanya. Amen? Ayaw ninyo maging ilaw? Maaaring yung ilaw mo ngayon ay kunti lang. Malapit na mapundi. Pero makakagawa pa rin niya malakas na ilaw kung isagawa mo. Si Peter, alam mo natin si Peter, di ba? Sinong nag-ignite kay Peter? Wala iba kundi ang kapatid niya si Andrew. Ito mga great evangelist ng mga ito, si kagaya ni Modi, he was ignited by Kimbrel, yan. Si Spurgeon, ang nag-ignite sa kanya, ang nagsindi sa kanya, ay isang layman lamang po. No? So, wag tayong i-underestimate kung ano man ang gawain ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Yaman lamang. No? Let us yield ourselves to Him at gawin natin siya ay magniningning sa buhay ng bawat isa sa atin. So mga minamahal kong kapatid kay Kristo, yan lamang po ang nais kong iwan sa bawat isa sa atin. No? Para sa ganun makamtan natin yung pamantayan ng Diyos sa buhay natin. So ngayon mga may churches dyan, nakita niya tatlo lamang po. So larangan ng ating para makamtan natin, larangan ng ating pagtatrabaho, okay? Sa larangan ng ating pamumuhay at sa larangan ng ating pag-witness araw-araw. So, tatlong mahalagang bagay na kung saan tayo po ay magkakaroon na maisagawa natin ang pamantayan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. This is the reason why. I suppose, maaaring sabihin mo natin, hindi natin naisagawa ang lahat ng mga ito. But, yung standard ng Diyos na ito. Pero, maaari siguro mas naisagawa natin ang karamihan nito kung kaya tayo po ay nakarating sa 24 anniversary ng Christ Center Churches na ito. Hindi ito demand ng Diyos sa bawat isa sa atin. Lahat ng nasasaad dito sa kanyang perspective ay katotohanan. Yan po ay pagligtas ng Diyos sa bawat isa sa atin at binigyan tayo ng pamantayan na dapat maging kakaiba tayo sa ating buhay niya. Tayo dapat ay magpasalamat sa kanyang biyaya. Lahat naman kasi ay biyaya na siya ang kumikilos sa bawat isa sa atin. Nagiging obedience tayo. Dahil kapag walang biyaya ng Diyos, we will not be able to come to this 24th anniversary. Diba? So, yung tatlo lamang po, nalarangan na ito, ay nagsasaad ng tinatawag natin our works, our walk, and our witness. At maging honest tayo ating pamumuhay bilang Kristyano. Totoo kaya yan? Kung totoo kaya mga ito sa buhay natin. Yan ang dapat iwan kong tanong sa bawat isa sa atin. Kayo na lamang po ang sasagot doon. No?
And of course, a blessed and 24th anniversary to all the Christ Center churches. Pupunta sana ng ang San Jose, pero sabi, ewan ko, hindi sila natuloy. No?